Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating printing channel at sasagutin ko lang etong mga nagtatanong sa akin. Eto, nakikita nyo naman dito sa ating screen at nakikita nyo dito sa ating isa pang camera yung ating mga photo paper. So, basahin muna natin yung mga tanong. How about Epson 3250? Okay ba siya pang sticker and photo? Sabi naman dito ni Carmela, Sir, hanggang gaano kataas maximum GSM ng 3210? At eto pa, sabi ni Stephanie, hello po, okay lang po ba ipag-pigment ink ang Epson 3250? At eto pa ang isa, si MJ Sniper, hindi ba Wi-Fi ang 3210? So sasagutin ko etong mga tanong nyo na to. So unang-una, dito makikita nyo sa screen, ang 3110, 3210, 3250 ay halos magkakaparehas ng mga specs yan. At kung maririnig nyo rin yung mga model na 3216, 3256, 3150, yung mga model na yun ay same lang ng mga specs yan kung titignan nyo dito sa kanilang mga website. So ipapakita ko muna sa inyo, dito sa 31110 ang pinaka maximum resolution niya ay 5760 by 1440 dpi, makikita nyo dito sa screen natin. At kung titignan nyo din naman dito sa 3210, same lang din yung maximum print resolution at same lang din dito sa 3250 kung titignan ninyo. Halos walang pinagkaiba etong mga printers na to. At idagdag nyo pa nga yung 3216. So yung 3216, yun yung parang kulay puting model netong 3210. At sa mga makakabili naman ng 3256, eto naman yung white na model nung 3250. Ayun ay sa pagkakaalam ko lang. Pero i-comment nyo na lang dyan kung ano yung inyong mga insight, kung ano yung mga thoughts ninyo. So ang pinagkaiba lang neto, etong 3210 at 3110, medyo etong 3210 ay dinagdagan ng mga kahit papanong features, dinagdagan niya etong kapag ka binabaklas mo tong 3250, nilagyan niya na ng parang pinakalock dito kapag ka binaklas nyo. Basta makikita nyo dito sa video na to, ayan, lalagyan ko na lang ng clips. Kung ikukumpara mo dito sa 3110, kapag ka binuklat mo tong 3110, talagang walang nakalock doon. So ang pinagkaiba naman netong 3250, eto ay merong Wi-Fi. Same lang siya. So ang unang version neto na 3250, yun yung dating 3150. So hindi ko alam kung ano yung pinagkaiba nila. Eto baka nilagyan din to ng lock kasi hindi pa ako nakapag-backlash neto etong 3250. Hindi ko lang sure. Pero halos same lang ng specs yan. Pinagkaiba lang may mga Wi-Fi etong 3250 at yung 3256 na kulay puti. Eto namang 3210, ang alternate neto, yung 3216, yun yung kulay puti. At eto, wala siyang Wi-Fi. So sana natandaan nyo yung mga specs na yun. Dahil ayun yung mga kasagutan dito sa mga tanong ninyo. Kagaya neto, no, sabi dito ni MJ Sniper, hindi ba Wi-Fi yung 3210? Hindi siya Wi-Fi, wala siyang Wi-Fi. Ang Wi-Fi version ng 3000 series ay yung 3250 at yung 3256. Ayun yung may mga Wi-Fi. At yung 3150, ayun yung mga unang model, yung 3150. So eto, nasagot na natin to. So sabi naman dito ni Stephanie, hello po, okay lang bang ipag-pigment ink yung 3250? So kagaya nga ng narinig mo, same lang ng specs yung mga printer na yan, 3250, 3110, 3210, 3256. So ayun, 'di ba? So ibig sabihin, okay lang. Pero kung gusto mo naman na kulay puti na version ng 3250, yung 3256 yung gamitin mo. Ayan, no? So eto, nasagot na natin at ilalagay ko na lang yung link kung paano mag-pigment ink convert emerald. Nasa description yung link. So eto, dito na tayo sa hanggang gaano kataas yung maximum GSM ng papel sa 3210. So inuulit ko, halos same nga lang yan. So hindi na tayo mag-actual dito. Nasa sa inyo na lang kung paniniwalaan nyo yung pinagsasabi ko dito. At hindi ko kayo pinipilit na maniwala. So ang gamit ko kasi dito sa taas, 3110 lang yung aking printer. So kagaya nga ng sinabi ko, yung pagpapaliwanag ko
na same lang yung kanilang specs kahit tignan nyo pa dito sa mga website nila. Kung meron man pagkakaiba, hindi ganon kalaki yung agwata nung kanilang pagkakaiba sa mga specs. As in, same lang talaga sila ng specs, sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi na tayo mag-actual pa kasi wala akong 3210 na printer kasi nga same lang siya ng 3110. So dito, ang pinaka-safe na GSM para sa akin, wala akong na-experience na kahit anong guhit, kahit anong roller marks etong photo paper ko na 160 GSM na double-sided. Nakikita nyo naman. So, eto, ubus na siya kasi eto talagang sobrang mabenta sa akin. Ginagamit ko siya sa mga calling card or mga photo print, ID print. Depende kay customer kung gusto niya na hindi ganun kakapal. Kasi may mga customer gusto makapal yung papel, meron namang gusto manipis lang. So, ayan, safe na safe etong 160 GSM. Ito yung pinaka-safe talaga. So, kung gusto niyo naman ng yung super nipis, ito yung 120 GSM, kayang-kaya rin niya. Kasi nga, syempre, mas manipis siya dun sa 160 GSM. Ito, ginagamit ko naman to kapag may mga nagpapagawa sa akin ng mga cheap bag or mga party hat. Ito yung ginagamit ko dun, 120 GSM. At sa mga iba ko pang mga projects, sa susunod, sasabihin ko na lang sa inyo din, kasi separate video na lang natin kung saan ko ginagamit etong 120 GSM na to. Pwede rin to sa mga pliers. Kaya napakaganda nito. Lagi akong nagtatabi na merong 120 GSM dito kasi may mga biglaan na nagpapaprint para sa mga kanilang pliers. At eto na yung medyo makakaramdam ka ng konting roller marks pagka dito sa 250 GSM. Mapapansin mo may mga roller marks din kahit papano. Pero minsan kasi nakadepende sa mga settings mo kagaya nito. Ipapakita ko sa inyo. Pagka print mo dito sa iyong mga printer, halimbawa yung printer ko, eto 3110, kapag pinindot mo yan, eto mga paper type, it makes difference din talaga. Eto mga paper type na to sa pagpili dito. Kapag minsan pinipaper glossy ko siya, doon ko nakikita yung pagbakat ng mga roller marks niya. Pero kapag pinili mo dito, halimbawa plain, yun minsan nalilesen yung pagbakat ng roller marks. Depende sa mga may experience nyo. Pero subukan nyo, i-explore nyo rin. Syempre, hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa akin. Mas maganda na i-experience nyo, i-explore nyo. Ito talaga, it makes difference sa mga settings dito sa photo paper glossy, eto plain, mararamdaman nyo yan, sinasabi ko sa inyo. So syempre, time to time magkakaroon din ng problema yung inyong mga printer dahil nagpipid kayo ng mga makakapal na papel, and then isi-share ko din naman sa inyo kung ano yung mga maaapektuhan. Pero okay din naman tong ginagamit ko naman siya din sa mga calling card, etc. Magsiset na lang ako kung different video na lang kung ano yung mga pinagagamitan ko neto. So, ito yung wag na wag nyong gagamitin, yung QWAF na calling card paper. So, makikita nyo dito, 250 GSM din siya. Kung makikita nyo sa kabila nating camera, magkaiba yung kapal na itong QWAF calling card paper kung ikukumpara mo dito sa photo paper na 250 GSM. Sobrang kapal nito. Wag na wag kayong gagamit nito. Talagang masisira yung inyong printer. Hindi naman yung pinaka-printer talaga yung masisira. So, ayan, wag kayong gagamit nito. So, kung tatanungin nyo ako, kung pwedeng mag-print ng vinyl sticker sa 3250, 3110, dyan sa 3000 series, pwede. At saka hindi mo may experience dyan yung roller marks. So kung may experience mo naman yung roller marks, sinasabi ko nga sa'yo, dito sa paper type, it makes difference kapag pinindot mo tong plain or premium photo paper glossy or photo paper glossy. So kung nararamdaman nyo yung mga roller marks na gumuguhit, piliin nyo tong plain paper dito. For sure ako malilesen yung inyong mga roller marks. Pero so far, hindi naman sa akin bumabakat kapag nagpiprint ako dito. Basta wag nyo lang iha-high speed kapag nagpiprint kayo. Lalong-lalo na kapag naka-pigment ink yung ginagamit ninyo. Pero syempre kapag naka high speed, kapag dye ink lang yung gamit nyo, lalong lalo na original, kapag naka high speed naman, okay naman yung print basta original dye ink. Sana natatandaan nyo yung mga pinagsasabi ko dito. At so far sa pagkakaalam ko, itong iTech
vinyl sticker, parang around 180 GSM ata siya. Hindi ko sure doon. Wala kasi siyang nakalagay dito kung ilang GSM siya. So eto naman, photo sticker paper, 135 GSM. Okay na okay siyang gamitin sa mga printer na nabanggit ko. 135 GSM. Napaka-quality nito, lalong-lalo na sa mga low cost printing. Hindi mo rin may experience dito yung mga roller marks, goods na goods. So, ito yung pinaka-final natin na photo paper. Rough satin photo paper. Kung mapapansin nyo siya, 260 GSM siya. So, ito yung pinaka-safe na gagamitin ninyo kung gusto nyong makapal yung inyong photo paper na gagamitin. Rough satin photo paper. Nakadepende na lang kung anong brand yung gagamitin nyo. Ako kasi ayoko nung brand na Kuyi. Hindi ako ganun ka fanatic ng Kuyi na photo paper. Mas nagagandahan ako dito sa Yasen rough satin photo paper. 260 GSM din siya. Ipapakita ko dito sa video na to. Ayan, nagprint ako dyan ng borderless, and then wala kayong makikitang kahit anong marks or roller marks. Dahil napakagandang features na itong rough satin, yung parang meron siyang mga magagaspang-gaspang. So, yun yung parang way para ma-eliminate yung mga roller marks, lalong-lalo na sa paggamit ng mga ganitong photo paper. So, kung gusto nyong medyo mag-ingat, gumamit kayo ng Kuyi na photo paper, meron yon na 200 GSM lang. So, meron din yung 260. Pero sinasabi ko nga sa inyo, iba yung kapal ng bawat brand. Kasi syempre, iba-iba sila ng mga basihan. So, eto na, kung nakaabot ka sa pinaka-final part na video na to, ano yung masisira kapag ka lagi kang nagpipid ng mga makakapal, kagaya na itong 260. So, hindi pa rin naman safe na magpid ng mga makakapal, kagaya na itong 260. May mga bad effect din yan sa iyong mga printer. Although hindi naman ganun talaga kalala yung mangyayari, ito yung mga masisira. So dito makikita nyo, ito yung isa sa mga part ng printer. Ito yung nagpipid sa ating mga papel kapag ka naglagay tayo ng mga papel dyan sa ating mga printer. Ang tendency, kapag ka mas makapal yung pinipid mo, time to time, hindi na siya makakapag-feed ng mga regular bond paper. Yung mga piniprint natin usually na papel. So, eto lang yung papalitan mo time to time. Hindi ko masasabi kung tuwing kailan magpapalit nito. Nakadepende yan sa magiging experience mo or kung gaano ka kadalas magprint ng mga makakapal na papel. Kasi rubber to, isipin nyo yung friction. Every time na dumadampi yung papel dito, dumidiin siya. Tapos syempre numinipis din to time to time. Ayun yung nangyayari. Once na numipis na tong rubber, syempre hindi na siya makakapag-feed or hindi niya na ma-i-slide yung papel papunta dun sa inyong mga printer head. Hindi na siya makapit. So, papalitan nyo to. Napakadali lang din naman baklasin ng mga printer na yan. Itong mga babanggitin ko, 3110, 3210, 3216, 3250, 3150, 3256. Napakadali lang pagbabaklasin yan. Tsaka yung mga 5290, 5190. Ayan. So, ito ang presyo nito. Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga around 150. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko na kasi masyado ma-recall. Or mga 300. Nagpalit ako nito around mga 9,000 na ata yung napiprint ko sa aking 3110 na which is ngayon ay almost mag 15,000 na ata siya etong aking 3110 na to. So meron akong isa pang printer din doon na 3110 dumating. Mababa lang din yung kanyang printout. So far hindi pa siya nagpapalit ng ganito. So mapapansin niyan, may experience niyan. Kapag ka naglagay kayo ng mga bond paper, hindi na siya nagpipid. Pero minsan may technique, lalagyan nyo siya ng alcohol, papatakan nyo to para kumapit. Yun yung ginagawa nung iba para kumapit yung papel dun sa rubber. Pero dadating din talaga yung time na dudulas na etong rubber na to. Hindi na siya yung ganito, hindi na siya makakapag-kiss-kiss nung bond paper. Lalong-lalo na yung mga maninipis. So, ayun yung na-experience ko. Kaya ito, tinabi ko kasi alam ko na maibablog ko to at mai-share ko sa inyo.
sobrang dali lang na baklasin yan mga tropa. Sobrang dali lang talaga. Ako lang explore lang. So ayun, sana nakatulong ako sa video na to. Kung may mga katanungan pa kayo, comment down below na lang dyan. At message nyo ako sa aking Facebook page kung may mga katanungan kayo. At pagpasensyahan nyo na kung hindi ako nakakapag-reply kaagad-agad kasi sobrang dami nyo nang nagko-comment sa akin at nagme-message, pero pipilitin ko pa rin na ma-message kayo. Huwag lang kayo maiinip, no? Time to time nagko-comment naman ako dyan. Gusto ko lang pasalamatan dahil malapit na tayo maging 5k subscribers. Salamat din sa mga nag-avail ng online server natin, yung mga template doon. So dito na natin tatapusin itong vlog na to. Like, share, and subscribe. At tatandaan, wag magpapabudol sa mga nagbibitaw ng mga words of wisdom dyan na hindi porket sobrang dami nila na subscribers ay maniniwala na kayo. Gusto mo sa'yo lahat na nakikita, napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na masolo.